Isang propesyonal na manlalaro ng bilyar ang dalagitang ito. Miyembro siya ng pambansang koponan ng China. Sa World Finals, haharapin niya ang isang manlalaro mula sa Russia. Mas mataas ang ranggo nito sa kanya. Pero dahil sa kanyang tapang at sa mga natutunan niya sa kanyang kasintahan, nagawa niyang kumpiyansang isagawa ang isang jump shot para tapusin ang laro at makamit ang pangkalahatang tagumpay. Masayang tumakbo ang dalagita patungo sa kanyang kasintahan na nakaupo sa bleachers. Panalo ako, panalo, hari ako ngayon, hari ako, at ikaw ang reyna. Napangiti rin ang mga manunood sa pagiging inosente ng dalagita. Aba, dati pa lang siyang batang henyo sa billiards. Sikat na sikat sa buong mundo. Pero dahil sa maling bintang na pandaraya, sa kompetisyon, kaya niya iniwan ang kanyang karera. Nagtago siya. Ang pagkapanalo ng kanyang kasintahan. Ang nagbalik ng sigla, pagmamahal, at determinasyon niya para mabawi ang dating kaluwalhatian. Ilang buwan na ang nakakaraan, ang billiard team ay pumunta sa kanya isang araw na may malakas na pag-ulan ng nyebe. Para maiwasan ang malakas na bagyo ng nyebe, sina Yingo ay pumasok sa isang bar na ang pangalan ay Redfish. At pagkatapos ng trabaho, si Lin Yiyang ay dumaan din doon. Isang tingin pa lang, nahuhumaling na siya sa kanya. Hindi lang masasarap na alak ang inalok niya, ihatid pa niya sila sa hotel. Nakita ng nakababatang kapatid na bagay silang dalawa, kaya naman determinado siyang ipakasal sila. Kinupit niya ang telepono ni Yingo para makapagsimula ng usapan habang nagti-text ang dalawa. Nakita ni Lin Yiyang ang isang larawan na kuha niya sa tabi ng billiard table sa bahay niya. Napangiti siya at sinavenue ang pangalan niya sa contacts niya. Kinabukasan, sa isang bar, nagkita ulit sila. Sa mga pagkikita nila, nalaman ni Yingo ang galing niya sa paglalaro ng bilyar. Ang husay ni Lin Yiyang sa laro ay nasa pinakamataas na antas, kahit ang mga dating kampyon sa rehiyon ay natatalo sa kanya. Kahit ang mga dating kampyon sa rehiyon ay kailangang sumuko sa kanya. Pagkatapos ng paligsahan, sinamahan niya ang babae para kumain. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kakainin ng hapunan ay si Wu Wei, isang kalahok sa paparating na siyam na bola na kompetisyon na sasalihan ng babae. Dahil may pagkakatulad sila, masayang nag-usap ang dalawa. Nagpalitan pa sila ng WeChat para pag-usapan ang pag-upo ng bahay. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ni Yingo sa kanyang silid. Tapos bigla ko siyang nakitang nag-post ng status, na nalaman niyang may gusto na si Lin Yiyang kaya siya nanlulumo. Naawa naman ako sa kanya, buti na lang dumating agad ang nakababata kong kapatid, para tulungan akong ayusin ang miscommunication. Wala naman iyon, single naman silang dalawa for years na. Nakita ko siyang nakangiti ng bahagya, at nahulaan ko agad na may gusto siya kay Lin Yiyang. At sa kabilang banda, nakauwi na rin si Lin Yiyang. Alam kong sinubukan ni Wu Wei na subukan ang damdamin ni Yingo gamit ang post niya kanina, kaya hindi ko na siya pinansin pa. Dahil may dalawang bakanteng kwarto sa inuupahan nilang bahay, kaya nakipag-usap si Wu Wei sa may-ari ng bahay, para ipaupahan ng ilang buwan kina Yingo. Matapos ang lahat ng pag-uusap, nagsimula na ring mag-ayos ng gamit si Yingo para lumipat. Si Lin Yiyang ay dating isang propesyonal na manlalaro ng billiards at nakamit ang titulong kampiyon sa mundo, kaya tuwing may bakanteng oras, madalas dalhin ni Kuya Jiang Yang ang mga nakababatang estudyante dito para matuto sa kanya. Nakita niya sa bahay na may biglang dumating na babae, nagulat din si Ai Ai. Dahil sa tulong ng lahat, unti-unti ring gumanda ang relasyon nilang dalawa. Ngunit ng mga panahong iyon, natuklasan ni Lin Yiyang na ang pinsan pala ng babae ay si Meng Xiaodong, ang dating karibal niya. Sakto pa, balita ni Lin Yiyang, ang ka-roommate ng kapatid niya, ay lumipad dito para mag-higanti. Akala ko ay mag-aaway silang dalawa. Ngunit nag-inuman pala sila sa isang bar. Nang malaman ni Meng Xiaodong na may gusto sila sa isa't isa, hindi na siya pumihil. Sa kabaliktaran ay pinayuhan pa niya ang nakababatang kapatid na dalhin na si Lin Yiyang para maging manugang. Pagkatapos umalis sa bar ni Meng Xiaodong ay dumiretso na rin siya sa kinaroroonan ni Jiang Yang para pag-usapan kung paano ibabalik si Lin Yiyang sa karera. Kailan lang lumipat dito pero ang plano ng pagsasanay ni Yingo ay nagbago na rin. Para ang mga miyembro ng koponan ay hindi ma-distract sa pagsasanay, hiniling ng coach ang staff na magtipon-tipon sila sa iisang lugar. Dahil sa 2 butil ng kape na inilagay ni Yingo sa mesa, alam na rin ni Lin Yiyang ang damdamin niya sa akin. Kaya nagdesisyon siyang umamin sa akin. Sayang nga lang at hindi gaanong naging maayos ang lahat, paulit-ulit, naistorbo pa ng mga istorbo, okay lang sana yon. Ang dami naman nilang sumama, ano pa bang mapapala, guwapo ako, hindi naman ako bato para hindi mahiya. Wala na akong nagawa,
Hinayaan ko na lang ang mga kapatid ko sa Kauto na tumulong kay Yinguo na ilipat ang mga gamit papunta sa assembly point. Doon niya nakasalubong ang karibal niya sa pag-ibig, para makasiguro na hindi kakainin ng baboy ang repolyo niya. Hinayla niya ito palabas sa balkonahe at hinalikan para ipakita ang pagmamayari. Ilang araw pa lang silang hindi nagkikita. Sobrang namimiss na siya ni Yinguo. Kaya naman, sumakay siya ng tren ng ilang oras para hanapin ito. Nang makita niya ito, nagpanik siya dahil nalaman niyang may sakit siya. Para maunawaan siya nito, nagparamdam siya ng init. Kinuwento niya rito ang kanyang mahirap na buhay. Kailangan kong magmadali sa paligid habang kayo'y naglalakad. Bigla na naman niyang binanggit ang pag-uwi mo sa base. Hindi ba't nagkasundo na tayong magde-date sa weekend? Pero kung ganito, maapektuhan ng kompetisyon. Kaya pala sinabi iyon ni Lin Yiyang. Dahil daw kaninang umaga, nang pumunta kayong dalawa sa billiard hall para mag-ensayo, napansin niyang biglang bumaba ang performance ni Yinguo. Ayaw niyang masayang ang oras mo sa pagsasanay. Kaya nga ako bumili ng tiket ng tren dahil sa kakulaitan mo. Ihahatid na kita sa base. Pagkatapos ng ilang sandali, inanunsyo na rin ang opisyal na schedule ng laban. Ang qualifying rounds ay gaganapin sa mga araw ng linggo, kaya malamang hindi makakapunta si Lin Yiyang. Pero kung makakarating si Yinguo sa quarterfinals na gaganapin sa linggo, pwede siyang manood. Natahimik si Lin Yiyang sa mga sinasabi nito. Bumalik sa alaala niya ang mga pangyayari noon. Pagkaraan ng 2 araw, nagsimula na ang unang laro. Kahit na nakapangkat siya sa mga eksperto, nagpakita pa rin ng husay si Yinguo. Matagumpay niyang natalo ang 2 nangunguna at nakapasok sa susunod na round. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ni Lin Yiyang ang laban niya sa telepono. Kinaumagahan, pagkatapos ng laban, bumalik si Yinguo sa waiting area para magpahinga. Ngunit hindi man lang siya binigyan ni Lin Yiyang ng mensahe ng pagbati. Napakalungkot niya kaya nagtago siya sa isang sulok para magmukmak. Maya-maya, isang pamilyar na figure ang biglang sumulpot sa pintuan. Nagulat ang lahat nang makita siya at dali-daling tumayo para bumati. Ngayon, si Yinguo lang nakaupo mag-isa sa sulok. Hindi niya alam ang presensya ng mga kapatid na lalaki na gustong manalo. Gusto kong pumunta siya rito para panoorin akong makipaglaban sa Grand Finals. Hindi ba't sinabi mong hindi sigurado kung makakarating ka? Dumating ka nang hindi nagsasabi, kaya natakot ako ng husto. Kung magkakasakit ako sa puso, kasalanan mo yun. Nakitang malapit nang umiyak si Yinguo, dali-daling niyakap siya ni Lin Yiyang. Kaya naman ang mga taong nasa paligid ay nakatingin lang at nakakaramdam na rin. Nainis siya dahil sa pagdating ng boyfriend niya. Ngunit muling nag-alab ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Kailangan niyang manalo. Para sa kanya, dapat siyang manalo. Ang tagumpay na ito ay para kay Lin Yiyang. Ngunit mukhang hindi magiging madali ang lahat gaya ng inaasahan niya. Sa pagtukoy kung sino ang unang magsisimula, ang kalaban na Ruso ang nakakuha ng bentahe. Kaya naman, nanunood na lamang siya habang isa-isang tinatamaan ng kalaban ang mga bola. Samantala, sa mga nanunood, si Lin Yiyang ay hindi mapigil ang humanga dahil sa isang kamanghamanghang tadhana na nagdala sa iyo rito. 11 taon na ang nakalipas, hindi ko kailanman naisip na babalik ako rito, at saka bilang isang manunood pa. Tiyak na naiinis ka kaya ayaw mong bumalik, di ba? Tama ang sinabi. Si Tim, si Lin Yiyang, ay agad na natahimik. Sa oras na ito, sa lamesa ng paligsahan, ang kalaban na taga-Russia ay nanalo ng 5 sunod-sunod na laro. Akala ko matatapos na ang lahat dito. Pero sa oras na ito, isang malakas na pag-atake ni Sai ang lubos na nagbago ng lahat. Dumating ang tulong ng AI. Ang taong iyon ay nanalo. Ginamit din ni Yinguo ang pagkakataong ito para maipakita ang kanyang talento. Ang bilis ng mga tira ng manugang, napakagaling. Bakit puro mabilis ang tira mo? Hindi ka ba natatakot matalo? Pagkalipas ng ilang taon na hindi nakikipaglaro at hindi na limitado ng mga alituntunin, natuklasan ko ang tunay na kasiyahan sa paglalaro. Kapag nasa momentum na, kailangan mabilis ang tira para maging malinaw ang pag-iisip. Base sa mga tinuro sa akin ng boyfriend ko, nanalo si Yinguo ng 7 sunod na laro, pero sa ika-8 laro, hindi masyadong naging maayos ang lahat dahil sa ginawa niyang isang napakagaling na tira. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng free pot pagkatapos ng isang kahanga-hangang shot, at si Yinguo naman ay nagwagi sa huli. Pagkatapos manalo, agad siyang tumakbo papunta kay Lin Yiyang para ibahagi ang kanyang saya. Hawakan mo ang kamay ko. Nanalo ako, gusto kong ialay sa iyo ang larong ito. Kahit na mas huli akong nakapasok sa larangan na ito kaysa sa iyo ng ilang taon. Mula ngayon, ang aking tagumpay ay para na rin sa iyo. Buong-buong si Queen, hindi ba niya alam kung gaano kalaki o kaliit ang mga bagay noong dito pa ako, nasa kindergarten pa ako. Ito ang sinabi ni Yinguo. Nakaantig na sa puso ni Lin Yiyang. Gusto ko ring ibahagi sa kanya ang aking tagumpay. Plano ko siyang ihatid sa hotel para ibahagi ang aking saya. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko ang mga namumulang mata niya. Anong nangyari sa iyo? Uuwi na pala ako. Nalungkot pala siya dahil sa tournament.
2 araw na lang ang natitira sa kompetisyon. Pinakahuli ay Huwebes. Susunod na linggo ay kailangan na niyang bumalik para sa training. Sakto naman ngayon, tumunog ulit ang telepono ni Yinguo. Siya ang kausap, ang kanyang kababata. Nakita iyon ni Lin Yiyang kaya sinenyasan niya si Yinguo na ibigay sa kanya ang telepono. Wala akong number ni Meng Xiaodong kaya itatanong ko na lang sa iyo. Nakaayos na ba ang lahat? 8 ng gabi, room 677. Lumalabas na nag-aya si Meng Xiaodong sa kanila para mag-inuman. Bihira silang magkakasama ng ganoon. Pagkatapos pakainin si Yinguo, pumunta siya para hanapin sila. Sino ba naman ang mag-aakala na ang babukas ng pinto ay ang kanyang karibal? Kaya naman, naghamon si Lin Yiyang ng 2 laro, walang atrasan. Pagkatapos nilang kumain at uminom, nagtungo silang 2 sa gym para maglaro. Pagkatapos ng 2 set na panalo ni Lin Yiyang, sinubukan niya itong payuhan. Yung 25 segundong estilo ng paglalaro, bagay lang yun kay Meng Xiaodong. Hindi sa'yo. Tandaan mo yan. Huwag mong hayaang maging gapos ang mga alituntunin. Ikaw ay isang manlalaro, hindi isang makina. At isa pa, si Yinguo ay akin na. Hindi na mahalaga kung ano man ang nangyari sa inyong dalawa noon, pero tapos na yon. Pagkalabas nila ng gym, lasing na lasing si Lin Yiyang at kahit papaano ay naalala pa rin niyang bumili ng cake para sa pagdiriwang ng panalo ng kanyang kasintahan kinabukasan nang magising siya. Nakita niya si Yinguo sa harapan niya at nagsimula itong magmaktol dahil sa sobrang inom niya kagabi. 40 degree na alak, 2 bote pa ang ininom mo, bakit ka uminom ng ganoon karami? Bahala na. Para bang nilunasan ko ang kalungkutan ko kagabi. Habang nakikipag-usap sa mga taong iyon, hindi sinasadyang napag-usapan nila ang nakaraan. 11 taon na ang nakakaraan, habang nakikipaglaban si Lin Yiyang sa kompetisyon. Para sa mga kabataan, siya ay inakusahan ng referee ng pandaraya, ngunit naniniwala siyang wala siyang ginawang mali, at sumabog pa sa kanya. Na-involve na nga, pag-uwi pa ay sinaway pa ng kanyang master. Lalo siyang nagtampo dahil sa pagsermon sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang matanggal sa koponan kaysa yumuko at humingi ng tawad sa lalaking iyon. Pagka-uwi niya sa bahay, tinatanong ni Yinguo sina Wu Wei at Jiang Yang kung bakit iniwan ng kanyang boyfriend. Ang kanyang karera bilang isang profesional na manlalaro, ang pagbaba ng performance ng isang atleta ay normal lang. Sobrang talento niya noon. Suplado ang ugali pero bigla na lang siyang bumagsak. Sunod-sunod ang pagkatalo niya, at di nagtagal ay kumalat ang mga chismis. Binayaran daw siya para magpatalo, at nagkaroon pa siya ng away sa referee. Kaya naman, sinibak siya sa loob ng 6 na buwan. Nang umalis siya, alam na namin na sisuko na siya sa kanyang karera. Tapos nalaman pa namin ang nangyari sa boyfriend niya. Sobrang nasaktan si Yinguo, kaya hinalikan niya ito sa pisngi. Nagpasya siyang maging mas mahusay para mabayaran ang mga pagsisisi. Kinabukasan, dala ni Yinguo ang kanyang determinasyon sa paligsahan. At sa huli ay nanalo siya ng malaki laban sa kalaban niyang taga-Sweden. Ngunit ang kanyang kalaban sa finals ay isang veteranong manlalaro mula sa koponan ni Jiang Yang. Pagkatapos ng paligsahan, dumiretso si Yinguo kay Lin Yiyang para alamin ang kalagayan nito. Tapos na ba ang kompetisyon? Naging 2nd place lang ako. Natalo ako sa final match. Ayos lang. Mananalo rin ako sa susunod. Pagkatapos mahiga ng matagal, kakagising lang ni Lin Yiyang, naligo, tapos isasama si Yinguo para manood ng pagsikat ng araw. Hindi pa nga tayo tapos, manunood pa tayo ng pagsikat ng araw, nang aasar ka ba? Kaya pala, bago pa man magsimula ang kompetisyon, may plano na pala siyang isama siya sa pagliliwaliw. Handa na ang lahat. Sumakay na lang tayo at umalis na pagkatapos nating lumapag. Agad na kinuha ni Lin Yiyang ang sasakyan at isinama siya para manood ng pagsikat ng araw sa tuktok ng isang mataas na bundok. Maglalaro kami ng snow sa dalampasigan at magtatapos ang aming pag-iibigan. Pag-ibig sa gabi, manunood kami ng mga bituin. Ito lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Salamat sa paghatid mo sa akin pabalik sa arena. Salamat sa pagtitiis na makasama ako, isang taong wala namang hawak. Ang maalalahanin at mapag-isip na pag-aalaga ni Lin Yiyang ay nagparamdam ng lambot sa puso ni Yinguo. Yamakap siya kay Lin Yiyang at nagtanong, ano ang plano mo sa hinaharap kung sakaling ayaw mong umuwi? Babalik ako rito sa iyo at magtutuon ng pansin sa pagpapaunlad ng sarili ko dito. Hindi ko inaasahan na ngayong beses ay sinabi ni Lin Yiyang na tiyak na babalik siya. Yinguo, dapat mong sundin ang iyong ritmo. Ang pagpunta ko rito ay para sundin ang iyong kagustuhan. Ang mga paghihirap ay aking babata. Kinaumagahan, ang dalawa ay kailangang bumalik agad sa bahay. Inayos ang mga bagahe para makarating sa paliparan sa tamang oras. Nakita ang mga gamit na maayos na nakalagay. Nagsimulang umiyak si Yinguo. Nakita iyon ni Lin Yiyang kaya naman nagtimpla siya ng kape para sa kanya. At mahina hong hinawakan ang kamay nito para aliwin. Pagdating sa airport, mas lumala pa ang lahat. Parang gumuho ang mundo ni Yinguo.
Niyakap niya si Lin Yiyang at umiyak ng umiyak. Nang makapasok na si Yinguo sa waiting area, tsaka lang nag-text si Lin Yiyang ng pagbati. Ngunit sinabihan siya nito na burahin ang nickname niya. Dahil dito, naguluhan si Lin Yiyang at hindi alam ang gagawin. Pagdating niya sa bahay nito, doon niya nalaman na si Yinguo ay nagpalit na ng username sa kanyang account. Naging hinyin ni Lin Yiyang. Pagkatapos ihatid si Yinguo, nagsimula ng libutin ni Lin Yiyang ang mga lugar na pinagdalhan nila. Habang lumalala ang kalagayan ng kalooban niya, noon din niya nakilala si Jiang Yang. Sabi nito sa kanya, kung may oras siya, tumawag siya sa master, at pinaalalahanan siya na pag-isipan niyang mabuti ang alok, na bumalik at manguna sa koponan ng Zindong Cheng nila. Pagkatapos mag-isip buong magdamag, sa wakas ay may sagot na siya. Gusto kong magbukas ng isang bagong uri ng billiard hall. Gamit ang sarili kong paraan, bubuo ako ng isang bagong henerasyon ng mga profesional na manlalaro. Kung balak ka nang umuwi, bakit ka pa nanatili rito ng isang taon? Dahil kailangan ko pang pumunta sa kompetisyon para kunin ang premyo ko. Pagkarinig kay Lin Yiyang, agad na tumulo ang luha ni Wu Wei. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang mga taong nakalipas simula nang umalis ako sa international arena. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko noon? Ngayon, nandito na ako sa bansa. Inimbita ni Yinguo ang matalik niyang kaibigan sa bahay nila. Paglapit ng kanyang ina, agad siyang sumenya sa kaibigan na tumahimik. Anong nangyayari sa iyo? Ang laki-laki mo na, natatakot ka pa ring malaman ng mga magulang mo na may boyfriend ka. Nakwento ko na sa iyo dati, si Lin Yiyang, dahil sa kaunting pagtatalo sa mga referee, ay pinagbawalan na maglaro ng kalahating taon. At ang nanay ko noon ay ang vice-chairperson ng komite ng mga referee. Tapos na siya, tapos na kayong dalawa. Dito, pagkatapos malaman na si Lin Yiyang ay nagdesisyon ng bumalik sa profesional na paglalaro ng bilyar, agad na sinabihan ni Jiang Yang si Meng Xiaodong. Alam niya ito, at balak na niyang kanselahin ang kanyang pagpunta sa Macau. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Jiang Yang, agad siyang bumili ng tiket papuntang Macau, para panoorin ang laban ni Lin Yiyang. Samantala, si Lin Yiyang naman ay nakapag-ayos na ng lahat ng gamit niya. Inayos na ang kanyang uniforme, at handa nang umuwi. Kahit na ganun ang desisyon niya, kahit papaano. Matagal na rin akong wala sa mundong ito, kaya maraming nagbago. Dahil dito, nagdalawang isip si Cho Lin Yiyang. Madali niyang tinawagan si Cho Yinguo para maayos ang kanyang loob, para malaman niya ang kanyang gustong bumalik sa paglalaro. Tuwang-tuwa si Yinguo. Lin Yiyang, huwag kang matakot, anuman ang mangyari. Nandito pa rin ako. Naalala mo pa ba, noong nanligaw ka sa akin, wala tayong kahit ano. Ngayon, kahit masama pa, hindi na pwedeng lumala pa. Lalo pa ngayon, iba na rin ang posisyon mo. Kahit gaano pa kasama ang mangyari, boyfriend pa rin kita, ng number 3 sa mundo. Lin Yiyang, magiging tagapag-alalay kita. Sumulong ka lang, nasa likod mo pa rin ako. Huwag kang tumawa, seryoso ako. O sige, alam ko na, mag-ensayo ka na. May gagawin pa ako. 3:00 pa lang ng umaga dyan, ano bang ginagawa mo? Magpahinga ka na. Ang mga panghihikayat ni Yinguo ay parang gamot. Ang gamot na pampalakas para sa iyo ay hindi lamang malulutas ang agarang problema sa iyong isipan, kundi tutulong din sa iyo upang maging matagumpay at makamit ang titulong kampyon sa kompetisyong ito. Habang si Lin Yiyang ay nag-aayos ng mga papeles pagkatapos ng kompetisyon, si Meng Xiaodong ay bumalik na sa hotel at naghintay sa iyo roon. Hintayin mo akong makaakyat sa kwarto at may ayos ang tropeyo bago kita yayain kumain. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Meng Xiaodong na konti lang pala ang premyo niya. Sa pagkakataong ito, ako na ang mag-iimbita sa inyo sa Yinguo. Nalaman na rin niya ang tungkol sa pakikilahok ng kanyang kasintahan sa kompetisyon. Ang laban sa China Open ay lubhang nakakagulat. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa bodega para tumawag sa kanya. Nang malaman niyang bumalik na si Lin Yiyang, medyo may pag-asa siya sa kanyang puso. Ngunit hindi na rin siya nag-inarte pa dahil alam niya ang lahat ng ginawa ni Lin Yiyang ay bahagi ng plano nito, at totoo naman iyon. Nagmamadali siyang bumalik dahil may isa pang malaking paligsahan na naghihintay sa kanya bukas ng umaga. Para makasali sa mga profesional na kompetisyon, kailangan niyang makamit ang maraming tagumpay sa mga maliliit na paligsahan na tulad nito. Sa paglipas ng panahon, patuloy na tumataas ang ranggo ni Lin Yiyang. Kahit sa 9 na bola o sa 8 ball, nakakamit niya ang mga kapansin-pansing tagumpay. Yin, nakikita mo ba? Naging profesional na manlalaro na siya. Nang araw na iyon ay kaarawan ni Yinguo, at habang siya ay kasama ang kanyang pamilya, tumatawag si Lin Yiyang para yayain siyang magdiwang. Nasaan ka? Ay text mo sa akin ang address. Pupunta na ako riyan. Alam agad ni Meng Xiaodong na siya ang tumawag. Kaya alam na rin niya kung ano ang ibig sabihin nito, yayain siyang lumabas. Bago pa man makatakas si Yinguo ay hindi niya nakalimutang paalalahanan. Ang mga malalaki at maliliit na paligsahan kamakailan ay lahat na niya itong sinalihan. Kapag nagkita kayo, sabihin mo sa kanya na magpahinga at kumain ng maayos.
Kung hindi ay babagsak siya agad. Maghintay ka hanggang makarating ka na doon. Pagkatapos ay binigyan ni Lin Yiyang si Cho ng isang card na naglalaman ng lahat ng kanyang mga premyo mula sa kompetisyon sa Macau. Ito ang unang premyo ko. Dapat itong itago bilang alaala, bakit ko ibibigay sa iyo? Kunin mo na ito. Marami kang matatanggap na bonus mamaya, para sa iyo. Habang masayang magkasama ang dalawa, tumawag ang nanay ni Yinbo, at pinagbilinan siyang umuwi na agad. Anak, huwag ka nang magpagala-gala mag-isa sa kalye. Mag-uumaga na rin, kailangan nang bumalik si Lin Yiyang sa United Kingdom, para sa mga susunod na kompetisyon. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita. Kaya naman, niyakap ng mahigpit ni Yinbo si Lin Yiyang. Sakto namang dumating si Meng Xiaodong para humingi ng tulong sa kanya para magsabi sa nanay niya na pwede siyang makasama ni Lin Yiyang ng medyo matagal pa. Umabot pa nga ng alas 4 ng umaga sa paghatid sa boyfriend niya, at hindi naman siya sinaway ng nanay niya. Nang makita niyang pumasok na siya sa lobby, doon lang siya umiyak. Ang bilis naman ng oras, namimiss ko na siya agad. Parang kailan lang, 1 taon at kalahati na pala ang lumipas. Tapos na rin pala ang Grand Prix na sinalihan ni Yinbo. Pagkadating niya, sumama siya sa ilang kaibigan niya para maghintay. Tinatanong ni Wu Wei kay Yinbo kung alam ng mga magulang niya ang relasyon nila ni Lin Yiyang. Siyempre hindi, at hindi niya nga magawang sabihin. Pinakiusapan pa niya si Meng Xiaodong na tulungan siyang itago ito. Hintayin na lang daw niya na maging maayos ang lahat pagbalik ni Lin Yiyang. Pag-uusapan na lang daw niya ito sa mga magulang niya pagdating ng panahon. Nang marinig ang oras ng pagdating ng eroplano, nawalan na siya ng gana makipag-usap kay Wu Wei at dali-daling pumunta sa barrier para hintayin si Lin Yiyang. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa ay nagyakapan na sila agad. Ang daming nakakakita, ang sarap kayang manood, ang sweet nila Nakalimutan na niya lahat ng kaibigan niya dahil sa asawa niya. Pagdating ni Meng Xiaodong para sunduin ang kapatid niya, agad na dinala ni Jiang Yang ang mga ito sa lugar na tinulungan niyang markila ni Lin Yiyang para magtayo ng bagong uri ng billiard hall. Maliit lang ang inarkila nilang palapag. Pero ayon sa plano ni Lin Yiyang, sapat na ang pagbabago sa istruktura ng silid para mailagay ang maraming billiard table. Ngunit nagbigay si Jiang Yang ng isang sorpresa. Kusa niyang inarkila ang buong palapag sa itaas bilang regalo para kay Lin Yiyang na nakauwi na. Natapos ko na ang pagkukumpuni nito 1 buwan na ang nakakaraan. May mga banyo at gamit na rin sa itaas. Kung gagamitin pa natin ito, maaari na nating ituring na bahay ito. At di nagtagal, dumating na rin si Tuye Tanmin. Maaga pa lang ay puno na ng mga kamag-anak ang bahay ni Yinbo. At nang akmang sasakay na si Yinbo sa sasakyan, pinababa siya ng kanyang ina para makasama ang kanyang kababata. Alam niyang may mahal na siyang iba, kaya't hindi na siya nito ginambala pa. At tinulungan pa nga siya nitong itago ang kanyang pag-iibigan kay Lin Yiyang. Kinaumagahan, habang kumakain ang pamilya sa isang karinderya malapit doon. Tapos bigla na lang may batang babae na tumakbo at yamakap sa binti niya. Ang cute naman ng batang AI. Nasaan kaya ang magulang niya? Pagkatapos, nalaman nilang apo pala ito ni Lin Yiyang. Nang araw na iyon, pumunta rin siya at ang pamilya ng kanyang kapatid para maglinis. Nang puntod ng kanilang mga magulang kaya nila nakilala ang babae roon. Nakita ng tiyahin ng babae na masayang nag-uusap ang dalawa kaya nilapitan sila. Pero hindi nagsabi ng totoo si Yinbo at nagsinungaling na lang siya sa tiyahin niya. Kaklase ko raw siya noong araw na iyon. Habang magkakasama ang pamilya Yinbo at kumakain, ay umakyat din ang 4 na miyembro ng pamilya Lin Yiyang doon. Nakita siya nitong palaging nakatingin sa labas kaya tinanong siya kung magkakakilala ba sila. Naging sanhi ito ng pag-aalala niya, buti na lang at agad na tumulong si Meng Xiaodong para tulungan siya. Kilala mo ba ang mga tao sa kabilang mesa? Hipag, doon sila nakaupo. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang kapatid, nagsalin si Lin Yiyang ng 1 tasa ng tsaa para sa sarili niya. Pumunta siya roon para bumati, pero hindi inaasahan na binuhusan siya ng malamig na tubig ng kanyang ina. Huwag mo na akong pasalamatan. Ang dapat mong pasalamatan ay ang guro mong si Master Xia. Dahil sa iyo, ang isang matandang lalaki na halos 70 anyos na ay yumuko at nagmakaawa sa iba. Si Master Wang ay hindi kailanman nagalit sa sinuman noong araw na iyon. Nakatayo sa likod ng entablado, namumula ang kanyang mga mata sa galit, ngunit sa huli ay nagmakaawa pa rin siya sa kanyang mga superior na bawasan ang parusa. Para sa iyo, dahil natatakot siyang masira ang iyong talento. Nakita niyang hindi siya tinitignan ng kanyang ina, kaya inubos ni Lin Yiyang ang kanyang tsaa at umalis. Akala ni Yinbo ay magsasalita siya para kay Lin Yiyang. Ngunit walang nakinig, natatakot na masaktan ng mga salita ng ina ang kanyang anak, kaya niya kinuha ang telepono at nag-text sa kanya ng ilang linya. Nang makita niyang nawawalan ng focus si Yinbo, agad na sinabihan ng ina ng kanyang kababata. Kumuha siya ng pagkain para sa kanya at pinanood ang masayang samahan ng mga ito. Hindi maiwasang malungkot si Lin Yiyang sa kanyang puso. Nagtago siya sa sasakyan at nag-iisa.
Nang makitang matagal na siyang hindi sumasagot, hinanap siya ni Yinguo sa labas. Pumunta ka ba rito dahil namimiss mo ako o para aliwin ako? Lin Yiyang, dahil ba sa mga sinabi ng nanay ko kaya ka ganyan sa akin? Nang marinig iyon kay Lin Yiyang, ayaw na niyang magpaliwanag pa. Bumalik lang siya sa sasakyan para maghanap ng isang bagay sa likod. Nakita iyon ni Yinguo at inakala niyang nagsusuplada siya, kaya nagtampo rin siya pabalik. Hindi niya alam na hinahanap nito ang basket ng mga cherry, na binili niya kanina sa tindahan ng prutas para sa kanya. Nang makita niyang hindi siya sinusundan ng kanyang boyfriend, lalo pang nagalit si Yinguo. Naiinis siya dahil naglakas loob itong magalit sa kanya. Hanggang sa makasakay sila sa sasakyan, wala siyang gana makipag-usap sa kanya. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakbay nang biglang maalala ni Lola si Lin Yiyang. Pagkarinig pa lang ng pangalan niya, sinabihan na siya ni Mama. Paano nga naman magtitiwala sa taong nakipag-away na sa referee? Dahil sa sinabi ni Mama, nanahimik na lang siya at hindi na nagsalita pa. Samantala, pumunta na si Jiang Yang sa bahay ni Master Xia para sabihin ang nangyari. Nakabalik na pala si Lin Yiyang sa bansa. Mahigit 15 taon na silang hindi nagkikita. Namimiss na rin niya ang kanyang estudyante, pero ayaw na ayaw niyang hanapin ito. Hindi dahil may sama pa rin siya ng loob, kundi dahil kilala niya ang ugali ni Lin Yiyang. Sigurado ka bang uuwi ka bago ang national tournament? May gagawin ka pa naman, kaya bigyan natin siya ng kaunting oras. Igalang natin ang desisyon niya simula nung hindi magandang pag-aaway nila. Wala namang nagawa si Lin Yiyang, buti na lang at dumating si Jiang Yang para bigyan siya ng payo. Ano bang kinakatakot mo sa pag-aaway sa girlfriend mo? Ganyan din ako noon. Nakatulong talaga ang payo mo. Huwag mo na akong payuhan sa susunod. Salamat. Gabi na. 12:00 na dito. Hindi pa rin makatulog si Yinguo. Hinihintay ang tawag ni Lin Yiyang. Sakto namang tumunog ang telepono, dali-dali siyang bumalikwas para tingnan. Nagkataon namang ang kanyang matalik na kaibigan ang tumawag, kaya naman may mapagsabihan siya ng kanyang mga hinanakit. Hinintay ko siya buong gabi pero hindi man lang niya ako tinawagan. Mag-a-attend ako ng training bukas. Balak ko pa namang mag-dinner kami. Pero sumablay ang lahat. Ganon din naman si Lin Yiyang. Kung hindi ka makatulog, bumangon ka at bumili ng almusal. Tapos maghintay ka sa labas ng bahay niya. Anong babae ba ang ayaw suyuin? May punto siya. Kaya bumangon na siya at nagtrabaho. Pero naghintay hanggang sa makakain na si Yinguo. Sumakay na sa sasakyan papuntang training pero yung training, siya pa lang ang nandun. Dahil hindi niya alam kung umalis na ba ito, patuloy siyang naghintay sa labas ng gate. Gising ka na ba? May sasabihin sana ako sa'yo. Nang mga oras na iyon, tulala lang si Yinguo habang nakatingin sa langit at lupa, kaya hindi niya napansin ang kanyang telepono hanggang sa huminto ang sasakyan sa isang rest stop. Doon niya nakita ang mensahe ng lalaki. Nakita niyang walang tao sa sasakyan, kaya naman, tinawagan niya ang lalaki, pero sinadya niyang huwag magsalita para hayaan itong mapag-isa. Nag-iisip siya. Nalalaman niyang hinihintay siya ng lalaki sa labas ng gate ng subdivision. Ngayon ko lang ako nagsisisi na wala ka sa bahay. Magsisimula na ang training ko bukas. Sabi ng AI kahapon, ayaw mo akong suyuin. Naiinis ako kaninang umaga kaya umalis na ako. Nang marinig ko ang sinabi mo, medyo nalungkot si Lin Yiyang. Pagkatapos kong siya'y bilin na tawagan ako kapag umuwi na siya. Tsaka lang ako umalis doon ng tahimik. Pagkababa ko ng telepono, nagsimula na siyang magreklamo. Kung alam ko lang, sana naghintay pa ako ng kaunti. Nakita ng driver ang lungkot ng mukha niya, kaya lumapit siya at nagtanong kung gaano katagal ang training. Bakit hindi ka nalang magstay dito ng isang araw pa? Pagkarinig niya noon, isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Kinuha niya ang bag niya at bumaba ng sasakyan dito dahil hindi niya nakita ang kaibigan niya. Kaya naman, nagpa siya si Lin Yiyang na pumunta mismo sa training camp para hanapin siya at tiyaking nasa kanya ang panalo. Tumawag pa siya sa kapatid niya at pinapunta ang anak dito para alagaan niya ng ilang araw. Hindi ko kaya, masyadong makulit yung bata. Pero ang sabi ng hipag ko, naalala lang daw niya ang pamangkin kapag kailangan niyang suyuin ang asawa niya. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at sumulpot si Yinguo sa labas. Pagkakita niya kay Lin Yiyang, agad siyang bumangon. Dumiretso siya at niyakap ng mahigpit si Lin Yiyang. Tapos na ang problema kay Yinguo. Ngunit mayroon pa ring gumugulo sa isip ni Lin Yiyang. 15 taon na rin silang hindi nagkikita. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang guro. Kaya naman, matapos nilang mag-usap ni Jiang Yang, nagdesisyon silang magsama-sama para mag-ambag at bumili ng bagong bahay para sa kanilang guro. Paraan na rin ito ng pagpapakita ng kanilang paggalang sa pagtuturo nito. Pagkalipas ng maraming taon, matapos maayos ang lahat ng papeles, ipaabot mo ang kontrata kay Master. Pakisabihan mo siyang itago ito at huwag sabihin sa Master. Pagkatapos, ibigay mo ito kay Master para pirmahan ni Ate Yin. Sa edad na niya, hindi na niya binibigyang halaga ang mga bagay na ganyan. Naalala niya si Lin Yiyang.
Naiintindihan mo naman yun, mas mabuti pang payuhan mo siyang umuwi na. Mas mahalaga pa siya ng daan-daang beses kaysa sa batang yun. May sariling plano siya. Baka gusto niyang gamitin ang pagkapanalo niya sa tournament para mapaligaya ang master. Tapos, saka na siya uuwi. Hindi nagtagal, nagsimula na ang national tournament. Hindi ko inaasahan na sa unang laban pa lang ay makakaharap na ni Lin Yiyang si Meng Xiaodong. At ang mas nakakagulat, ang kanyang guro ay nanonood din ng laban niya. Pagkatapos malaman ito, siya ay lubos na nagulat sa laban na ito. Dali-dali siyang lumingon upang hanapin ang guro. Sinabi ni Meng Xiaodong sa bata, "Nandito na ako." Mukhang ganoon nga. Matagal na yumuko si Lin Yiyang sa harap ng kanyang guro. Hindi ko alam kung nagpapasalamat ba siya o humihingi ng tawad. Ang kanyang kilos ay nakaantig sa maraming tao. Pati ang direktor ay itinutok ang kamera sa guro, para malaman ng lahat kung gaano siya kagaling. Kaya nabuo ang isang pambihirang henyo. Pakikinggan ang pagkukwento ng host tungkol sa nakaraan ni Lin Yiyang. Ang mga taong inggitin ay nagsimula ng bamulong-bulong. May mga expert na AI doon na madaling kumita ng pera. Subukan nilang pumunta rito. Itatapon lang nila ang mga parangal na iyon. Si Yinbo na nakaupo sa gilid ay hindi na rin makapagpigil. Kahit papaano, ang bastos na iyon ay isang mahuhusay na baguhan. Bagong pasok pa lang sa arena ay nakamit na agad ang kampyonato sa Hangzhou. Kaya pala siya ganyan kangasen. Kung ganoon, hayaan mo akong turuan kita ng leksyon. Dito naman, ang paglalaban ni Meng Xiaodong at Lin Yiyang ay malapit nang matapos. Dahil sa husay, ang magkasintahang ibon ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang kalaban. Binabati kita, manlalaro Lin Yiyang, sa iyong tagumpay. Ang larong ito ay may pinakamataas na puntos, ang pinakamataas na puntos na nakuha niya sa buong buhay niya. Sa buong mundo, 100 katao lang ang nakakamit nito. Ano man ang mangyari, ito ay maitatala sa kasaysayan ng International Federation. Pagkalabas ni Lin Yiyang sa arena, si Jiang Yang ay naghihintay na sa labas, alam niyang hinihintay pa rin siya ng kanyang master. Kinakabahan siya at hindi mapakali. Habang papalapit siya sa kanyang master, lalong bumigat ang kanyang mga hakbang. 15 taon na ang nakakaraan, sa isang sandali ng pagkagalit at kawalan ng pag-iisip. Dahil sa kanyang pagmamadali at pagkilos ng walang pag-iisip, iniwan niya ang kanyang master. Ngayon lang niya nalaman na dahil sa kanya, yumuko ang kanyang master para humingi ng tawad. Ilang tao ba ang may ganitong pagsisisi sa puso mo? Hindi ko akalain na wala pala kayong plano. Pagkakita pa lang sa iyo ay tumulo na ang luha ko. Ang laki na ng batang ito. Ilang taon na rin pala tayong hindi nagkikita. Ang kamay niya ay hindi na rin maliit. Hindi ko na kaya pang hawakan. Sa sinabi ninyo, walang nakapigil ng luha. Ang dilim-dilim naman ng panahon, pero pumunta pa rin kayo rito para manood ng laro ko. Kawawa naman kayo kung mababasa. Kailan ba ang susunod mong laro? Tatawagan ko po kayo bago. Mas maganda sigurong manood na lang tayo sa bahay. Sandali lang po, ihahatid ko na po kayo pauwi. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo sa bahay. Nanay, tingnan mo kung sino ang dumating. Uwi na si Hu. Bago po ako umalis kanina, nagpaalala po sa akin ang guro ko. Kaya po, inihanda ng asawa ko ang maraming masasarap na pagkain para sa akin. Pasok na kayo sa bahay, ng gabing iyon. Kompleto ang lahat ng mga disipulo ni Guroha. Si Elmel lang ang kulang dahil nagsasanay siya para sa nalalapit na kompetisyon. Kaya naman, agad na tumawag si Jiang Yang para ipagmalaki ito sa kanya. Nagkakatipon ng lahat para sa isang salo-salo. Nangyari ring dumaan si Yinwo doon. Maaga o huli, magiging pamilya rin naman sila, kaya kinausap niya ito. Nang malaman ng pinagmulan ng dalaga, pinuri ni Ji Xia ang mag-ina. Samantala, ipinagmalaki rin ni Lin Yiyang kina Ji at Ginang. Yinwo na nalaman na ng kanyang kasintahan ang tungkol dito. Tuwang-tuwa ang mag-asawa, at tinanong pa siya kung kailan ang pagkikita ng dalawang pamilya. Sabi niya, tawagin na lang niya ang mga magulang niya para maging kinatawan. Pagkarinig kay Lin Yiyang ng mga sinabi ng pamilya nito, biglang bumigat ang loob niya. Maya-maya pa siya nagsalita, alam mo ba, simula ng pag-away naming iyon, nagkaroon na ng sama ng loob sa akin ang nanay niya. Natatakot ako na kung malaman niya ang relasyon ninyo, magwawala siya. Pagkarinig niya noon, kinabukasan din ay tinawagan niya ang nanay ni Yinwo para ipagtanggol si Lin Yiyang. Hindi niya inamin ang relasyon ng dalawa. Ang hinihiling lang niya ay pakitunguhan ng maayos si Lin Yiyang. Makalipas ang ilang araw, ang pangalawang laban ni Lin Yiyang ay nagsimula na naman. Gamit ang perpektong puntos, nagpunta siya sa unahan ng kalaban niyang Pranses. Agad niyang naalis ang lahat ng hadlang, at nakapasok sa finals. Nang malaman niyang nakapasok na siya sa finals, masayang tumakbo si Yinwo para sabihin ito sa kanyang coach. Ngunit bigla na lang, binuhusan siya ni Elm ng malamig na tubig. Oo nga pala, may meeting ang mga superior bukas ng hapon bago ang pag-alis. Dapat kang pumunta. Nang marinig iyon, natulala si Yinwo. Pero bukas ng hapon ang finals ng laro ni Lin Yiyang. At saka,
Ano pa nga ba? Kaya kinabukasan, habang nagsasalita ang nanay niya sa entablado, hindi siya mapakali sa ibaba. Inaasam niyang matapos na ang meeting para mapanood ang paglalaro ng boyfriend niya. Matapos ang mga paunang gawain bago magsimula ang laro, opisyal nang nagsimula ang kanilang laban. Pareho silang magagaling na manlalaro, kaya naman, kapag nakikita nilang hindi maganda ang tsansa na may pasok ang bola, nagdedepensa na sila. Sunod-sunod silang gumagawa ng mga mahihirap na tira para hindi mabigyan ng pagkakataon ang kalaban na umatake. Kasabay nito, kailangan din nilang maipit ang kalaban para magkamali, o kaya naman ay sirain ang bola para magkaroon sila ng bentahe. 7 sunod-sunod na maling tira, at sa wakas, nakahanap din ng pagkakataon si Lin Yiyang para gumanti sa kalaban. Hindi ko inaasahan na sa ilalim ng matinding presyon ng finals, nagagawa pa rin niyang gumawa ng isang world-class na tira. Nakakagulat sa sitwasyong ito, ang kalaban niya ay napipilitang mag-isip kung paano hindi mahahawakan ang natitirang mga bola. Kung hindi, ito ay maituturing na foul. Ito ay lubos na nakakapanghihina sa kanya. Siya ay napipilitang ngumiti at sumunod sa plano ni Lin Yiyang. Dumating na ang pagkakataon, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Lin Yiyang. At naipasok na niya ang lahat ng bola sa butas. Maayos na nakuha ang kampyonato. Umuwi na rito pagkatapos ng meeting. Isang Yinguo ang mabilis na lumipad palabas. Para tingnan ang resulta, nagpadala rin si Lin Yiyang ng isang larawan sa kanya. Nakita ang notification, labis ang kaba niya sa kanyang puso. Paulit-ulit na hinihingal, tinitignan ang tropeo na ipinadala ng kanyang kasintahan na parang napaiyak sa kaligayahan. Kaya naman, umupo siya sa isang sulok at nagpadala sa kanya ng maraming puso. Hindi inaasahan na ang araw na ito ay darating ng napakabilis, pagkatapos ng kanyang pagkapanalo. Sunod-sunod na dumating ang mga kapatid sa pagsasanay para bumati. Pagkatapos kong utusan ang mga taong yun na dalhin sa akin ang tropeo. Si Coach Xiao ay umalis na noong taong yun. Ang unang pagkakataon na nanalo ang bata ng championship. 53 taong gulang na siya. Nang umalis siya sa arena, ang kanyang posture ay ganito pa rin kamapagmataas. Nang handa nang umalis si Lin Yiyang, si Jiang Yang ay tumakbo at muling binanggit ang pag-eniaya sa kanya bilang coach. Para sa Dongzin City Team, hindi inaasahan na mariin siyang tumanggi. Abala ako ngayon, sinusundan ko ang tawag ng pag-ibig. Pagkatapos ay dumiretso siya sa paliparan at nagpunta sa ibang bansa kasama si Yinguo para makipaglaro. Hintayin natin na magtipon-tipon na silang lahat. Bibigyan sila ng coach ng 2 araw na pahinga. Pagkatapos, dapat silang bumalik sa base sa tamang oras. Kaya bumalik sina Lin Yiyang at Yinguo sa inuupahan nilang silid noon. Labis na natuwa ang pinsan nila nang makita silang bumalik. Tumakbo siya at niyakap ang bayaw niya. Parang wala lang sa kanya ang kapatid niya. Pagkatapos ay pinakiusapan niya ang bayaw na ayusin ang kanyang thesis para sa kanya ng mabilisan dahil may sasakyan na siyang eroplano mamaya. Kung nagmamadali ka, ipadala mo na lang sa akin ang soft copy. Masusing titingnan ko iyon para sa iyo at titingnan ko kung saan may mali. Tunay ngang panlahat na bayaw. Iba't ibang kampyon sa internasyonal ang nagtitipon dito. Napakagaling. Habang naliligo si Lin Yiyang, si Yinguo ay nakaupo ng komportable sa upuan. Panoorin ang post-tournament interview niya sa bansa, sina Jiang Yang at Meng Xiaodong. Ang dalawang pinakasikat na manlalaro hanggang ngayon, pareho silang hindi pa nagpapahayag ng kanilang mga kasintahan. Madalas silang maging sentro ng mga usapan sa social media. Ngayong nakabalik ka na sa bansa, balak mo bang gayahin ang dalawa? Tungkol kina Meng Xiaodong at Jiang Yang, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay hindi ako single. Habang naliligo siya, biglang sumulpot si Lin Yiyang. Muntik na siyang mapatay sa gulat. Teka lang, hindi pa siya nakakaligo. Kahit hindi naman pinapansin ni Lin Yiyang yun. Pero determinado si Yinguo na maligo. Pagkatapos niyang maligo, nakaupo si Lin Yiyang sa isang armchair, na seryosong nagbabasa ng thesis para sa kapatid niya. Huwag mo nang basahin yun. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod? Naiintindihan mo man o hindi, huwag kang mag-usisa. Darating din ang panahon na maiintindihan mo. Samantala, tinanggap na rin ni Jiang Yang ang alok ni. Dumating si Fang para bisitahin ang kanyang billiard club sa Backfan. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit niya pinapunta si Jiang Yang doon ay hindi para mag-sightseeing, kundi para ipakilala ang doktor na magagamot sa kanya. Nagulat din si Jiang Yang nang marinig yun. Simula nang bumalik si Lin Yiyang, para siyang natunaw na yelong. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw ko lang na makuha ko ulit ang isang tao tapos mawala naman agad. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero natapos na rin ang importanteng bagay ng magkasintahan. At nagsimula na silang mag-usap tungkol sa mga nangyari kay Mang Hiyu. Ilang taon na niyang paulit-ulit na inaayos ang kanyang diskarte sa paglalaro. Natatakot si Yinguo na maapektuhan siya ng kanyang damdamin. Kaya tinanong niya kung bukod kay Meng Xiaodong, may gusto pa ba si Coach Lin. Sa kanyang pagkakaalam kay Meng Xiaodong, sigurado siyang mahal pa rin ni Coach Lin si Meng Xiaodong. Kung hindi,
Dahil sa determinasyon niya, matagal na sanang umalis si Meng Xiaodong. Kaya medyo nakahinga na rin ng maluwag si Yin Guo at nag-focus na sa pagsasanay ng bilyar kasama ang kanyang kasintahan. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang maghapunan, kakapaniwala ko lang na gusto ibigay ni Master Xia sa'yo ang club ng Dongting Lake, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Tinanggihan mo ang magandang oportunidad na yon. Kaya pagbalik ko sa kwarto, sinabi mo sa akin ang tunay na dahilan. Dahil pala kay Jiang Yang. Mula noong 20 anyos pa lang siya, nag-iisa niyang pinaghirapan ang Dongting Lake, hanggang sa makarating sa araw na ito. Hindi madali yun. Ayaw mong agawin yun sa kanya. Pero hindi naman ganoon ang tingin ni Jiang Yang. Ang Fang Turnfan ay hindi sa kanya o sa kahit sinong iba pa. Ang pagtitiwala niyang ipagkatiwala ito kay Lin Yiyang ay dahil naniniwala siya. Sa kakayahan nito, ang Fang Turnfan ay magiging mas maunlad pa kaysa ngayon. Makalipas ang ilang araw, ang kanyang operasyon ay matagumpay ding naganap. Habang si Meng Xiaodong at Wu Wei ay naghahanda ng umuwi, hindi inaasahan nilang nakasalubong nila ang dating kasintahan. Nang makita niya ito, ang buong katawan niya ay kinabahan. Nakita ni Wu Wei ang awkward na sitwasyon ng dalawa. Dali-dali siyang nagdahilan at umalis. Sabi niya, bakit hindi ka na lang dito magtagal pa ng kaunti? Nakita ko silang dalawang magkasunod na pumasok sa Jiang Yang, nakakahiya. Sumisigaw ang puso ko, umuwi na kayo, ayoko nang makakita ng PDA. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ni Meng Xiaodong. Gumawa rin ng dahilan si Lin Lin para ihatid siya palabas. Lubos siyang nag-aalala sa kalagayan niya nitong mga nakaraang taon, lalo na simula nang magtrabaho siya sa ibang bansa, para sa pagsasanay ng mga junior niya. Dapat niyang tandaan na si Meng Xiaodong ay isang rising star. Maraming sumusubaybay sa iyo, pero ano naman ang kaugnayan nila sa iyo? Tapos ikaw, bakit ayaw mong maagang umalis si kuya sa arena? Dito naman, ang unang araw ng bagong torneo ay magsisimula na. May lakad si Lin Yiyang kaya hindi siya makakasama sa iyo. Nangako siyang pagkatapos ng laban ay magkikita kayo. Pero sa unang laban pa lang ay nakaharap na niya ang isang malakas na kalaban. Pagkatapos makuha ang first serve, 8 panalo agad ang naitala niya. Kung magiging maganda ang huling laro, matatalo agad si Yin Guo sa unang pag-ikot, pero nanatili siyang kalmado habang pinapanood ang laro. Mukhang nag-aalala ang dayuhang babaeng ito. Tiyak na sa kritikal na sandali ay magkakamali siya. At tama nga, sinamantala ang pagkakataon. Agad na natapos ni Yin Guo ang 9 na laro. Sa isang iglap, matagumpay siyang nakapasok sa susunod na round, natapos ang unang round. Dali-dali ring tumawag si Lin Yiyang para batiin siya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang susunod niyang kalaban ay ang sarili niyang kamag-anak? Ngayon, sabi ng lalaking may salamin, sabihin mo sa akin. Nakita ko lang si Lin Yiyang na naglalakad-lakad sa labas. Kilalang kilala si Lin Yiyang sa mundo ng billiards nitong mga nakaraang taon. Kaya gusto ng direktor ng palabas na gamitin ang pangalan niya para sumikat ang programa. Kaya pinanood ulit nila ang eksena kung saan hinawakan ni Yin Guo ang kamay niya sa laban halos 2 taon na ang nakakaraan. Nakita iyon ng MC at agad na tinanong si Lin Yiyang. Para kanino ka nga pala nandito? Nabalisa si Yin Guo dahil wala pang nakakaalam sa kanila sa bahay. Kung aaminin mo, aalis na tayong dalawa. Alam kong ayaw mo pa ring magpakita sa publiko. Kaya tumayo lang ako at nagsalita ng ilang salita. Nakilala ko siya sa isang araw na umuulan ng nyebe. Simula nang una kaming magkita, alam ko nang naroon na ang puso ko. Napakaganda niya. Para makuha siya, kailangan ko sigurong ilaan ang buong buhay ko. Naantig siya sa mga sinabi mo. Nalaman din ito ng kaibigan niyang kasama sa grupo kaya yamakap ito sa kanya. Natapos din ang laban pagkatapos noon at sila ang nanalo. Si Yin Guo naman ay nasa panig ng mga lalaki. Nakapasok din sa semifinals ang ka-roommate ko. Ito na siguro ang pinakamagandang achievement niya mula nang magsimula siyang magtrabaho. Para ay celebrate yun, nag-inuman sila. Pero isang tawag sa telepono ang nagbago ng lahat ng gabing iyon. Kakatulog lang ni Yin Guo na kinukulong ni Lin Yiyang nang tumawag si Jiang Yang at sinabi sa kanya na pumanaw na ang master niya dahil sa hindi malamang dahilan. Kaya naman, nagpatuloy pa rin si Yin Guo sa pagpunta sa competition. Tanghali na siya nakaalam na lahat ng players ng Dongzin City. Kagabi, lahat sila'y umuwi na, pati na ang mga manlalaro na nakapag-usad sa semifinals. Kagabi rin, hindi naiiba, parang may masamang kutob si Ling. Nagmamadali siyang lumabas para tanungin si Lin Yiyang kung ano ang nangyari. At ayaw ding itago ni Lin Yiyang sa kanya ang bagay na ito. Kaya sinabi niya kaagad sa kanya na patay na ang guro niya. Ang balitang ito ay tulad ng isang kidlat na tumama kay Yin Guo. Ikinagulat niya ito at alam niyang makakaapekto ito sa kanya. Kaya naman, sinabi rin ni Lin Yiyang sa kanya na kailangan niyang manatiling kalmado para makapaglaro pa rin. Pagkatapos ng laban, nag-post siya ng isang lumang larawan. Nakuha kasama ang kanyang guro at mga kapatid sa pagsasanay sa kanyang mga kaibigan kasama ang isang caption.
Nang hindi sinasadya, nakita niya ang mga salitang iyon, at ang puso niya ay nasaktan ng gusto. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang telepono, nagsimulang alalahanin ni Lin Yiyang ang mga pangyayari noon. 2 araw na, lagi na lang siyang late si Xiao Liu. May nangyari ba sa bahay nila? Siguro ay abala siya sa paghahatid ng kanyang nakababatang kapatid sa paaralan. Mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na nasa kindergarten pa lang. Bakit po kayo nandito? Gusto ko lang naman tulungan ng anak ko na sunduin si Yedong. Simula ngayon, tuwing weekend, magluluto tayo ng hot pot sa bahay. Para masaya, at balang araw, maraming tao ang maaaring pumunta rito. Sige, pumunta ka rito at kumain ng hapunan kasama si Lola. Para masaya. Hindi ba darating si Xiaodong ngayon? Ibinigay na ba siya sa iba para alagaan? Wala ka ng pera para sa kanya. Nandito pa naman tayo ng ina mo. Kaya kung alagaan siya, bakit hindi? Hindi ba kaya ko namang alagaan ang anak ko, dagdag pa ng 1 o 2, ano naman ang problema? Ganoon kalaking bagay tapos hindi mo sinabi sa mga nakatatanda. Akala mo kaya mong kontrolin ang lahat? Kahit nanalo siya bilang kampyon, hindi naman masaya si Yinguo. Pagkatapos ng laban, agad siyang sumakay ng eroplano pauwi. Pagkatapos, nag-text si Meng Xiaodong, "Pag malapit ka nang makarating, mag-text ka sa akin. Sasanduan kita. Pupunta tayo sa libing ni Master." Malaki ang dinanas na pagkawala ni Jiang Yang sa pagkakataong ito. Pumayag din si Lin Yiyang na mga siwa sa Dongxincheng. Inialay niya ang kanyang kabataan para sa lugar na ito. Oo naman, simula nang magretiro si Master. Ni isang saglit ay hindi ako nagpabeya. Natatakot lang ako na husgahan ng iba na mahina ang pananaw ko sa tao. Ang pagsira sa Dongtan City, kahit ayaw kong tanggapin ang pamumuno rito. Pero ito pa rin ang hiling ni Master Lin Zong bago. Wala na rin akong magagawa pa sa kahilingan ng aking guro. Sinabi sa akin ni Jiang Yang na bago mamatay ang guro, pinuntahan siya nito. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa direksyon ng club, binanggit na niya ang direksyon ng pag-unlad nito sa hinaharap. Nangangahas si Lin Yiyang na lumapit sa guro, hindi niya inaasahan na agad-agad itong pumayag. Talagang bagay daw siya rito, syempre naman. Kaya wala na ring dahilan si Lin Yiyang para tanggihan pa ito. Kinabukasan, sa libing ni Guro Xia, ipinaalam na rin ni Jiang Yang sa lahat ang bagay na ito. Mula ngayon, si Lin Yiyang na ang magiging Panginoon ng Dongxincheng. Natupad na ang hiling ng guro pagkatapos ng seremonya. Gusto sana ni Yinguo na manatili at aliwin ang kanyang minamahal. Pero dahil naroon pa ang nanay niya kaya hinawakan niya lang ang kamay nito. Pagkalabas, pagkatapos mag-isip-isip, nagdesisyon pa rin siyang maging matapang kahit isang beses lang. Humingi siya ng pahintulot sa nanay niya na doon na lang tumira, at hindi niya inaasahan na pumayag ang nanay niya. Umalis ka na, huwag masyadong magpapagabi. Nang handa nang umalis si Lin Yiyang gamit ang sasakyan niya, naabutan na niya ito. Nagulat siya nang makita siya. Hindi ka ba natatakot na may makakita sa atin? Alam na ito ng nanay ko. Sinabi ni Meng Xiaodong sa nanay ko na siya ang nagpakasal sa amin. Saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Pagdating nila sa pangunahing gusali ng Dongxincheng, hindi ko maiwasang mapanganga dahil mas luma pala ang lugar na ito kumpara sa kanilang North City. Nakita ko rin ang babaeng humahabol kay Lin Yiyang noon, at mukhang close sila. Ang pagtawag sa kanya ng Kuya Six ay medyo nakakainis sa kanya. Isipin mo, ilang taon tayong nag-long distance relationship, naranasan mo na bang mawalay sa akin? Ano pa ba ang kinakatakot mo ngayon? Isang gabi lang naman tayong hindi natulog. Pagod na pagod siya dahil sa pag-aalaga sa guro kaya bumaba ang stamina ni Lin Yiyang. Kaya pala nakatulog siya sa kondongan ko. Mag-aalas 6 na nang magising si Lin Yiyang. Nangyayari ito mismo nang akmang magkumot na ako kay Yinguo. Ay dumating si Wu Wei para sunduin ang kanyang ina at pauwiin siya. Kahit ayaw man ay wala na silang magagawa. Dito na nagsimulang ma-curious si Yinguo kung bakit, pag-uwi niya galing sa ibang bansa, tinanggap niya ang pamamahala sa Dongxin at ipinaliwanag ni Lin Yiyang. Dati, may 2 dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin ito. Una, dahil sa nangyari noon. Lagi siyang may guilt sa kanyang guro kaya wala siyang mukhang maiharap para tanggapin iyon. At may pangalawang dahilan, dati ko na rin nasabi sa iyo. Ito ay dahil kay Jiang Yang, pero pareho na nating nalutas ang mga iyon. Kailangan mo lang magpamahala. Dongxin ay maisa sa katuparan ng huling kahilingan ng guro bago siya pumanaw, at magkakaroon din ng panahon si Jiang Yang para magpahinga. Sa mga nakaraang taon, laging abala sa trabaho, kaya lalong lumalala ang sugat sa kamay niya. At dahil dyan, bumaba ang performance niya. Pagkatapos ihatid si Yinguo sa subdivision, hinawakan niya ang kamay ng babae dahil sa muling pagtanggap ng trabaho sa club, kaya sa mga susunod na araw, baka abala siya. Wala akong gaanong oras para makipag-usap sa iyo ng madalas. Sana maintindihan mo ako pagkatapos kong umalis doon. Agad na tumawag si Lin Yiyang kay Jiang Yang.
para pag-usapan ang mga bagay na sinabi ng master bago siya pumanaw. Gusto niya na ang Dong Zincheng ay hindi lang isang ordinaryong billiard club, kundi dapat maging isang haligi, isang namumuna sa industriya na ito. Ang direksyon para sa kinabukasan ay malinaw na ngayon. Mabilis na bumalik si Lin Yiyang sa silid kung saan sila nanatili. Balak ko sanang magsimula ng negosyo at ililipat na sana ang lahat ng gamit ko. Pagkatapos ibigay ang negosyo sa kaibigan ko para mamahala, dala-dala ko ang mga gamit ko at bumalik sa opisina. Pero hindi ko inaasahan na naroon na pala ang mga matatanda sa bakuran. Kanina pa nila hinihingi na magpatawag ako ng emergency meeting ngayon din. Si Lin Yiyang, malas talaga. Ang iba, pag naging boss, nagyayabang. Siya naman, pag naging boss, parang pagpapahirap lang sa sarili. Pagkatapos ng meeting sa mga matatanda, tinawag ni Lin Yiyang ang mga matalik niyang kaibigan para pag-usapan ang plano ng pag-unlad sa hinaharap taon-taon. Dadalhin nila ang 30 manlalaro sa ibang bansa para sa pagsasanay, na may layuning manalo mula sa maliliit na paligsahan, sa lungsod hanggang sa mga paligsahan sa buong bansa at internasyonal. Sa pamamagitan nito ay makakalikha sila ng henerasyon ng mahuhusay na manlalaro at isang grupo ng mga sinanay na napakahusay. At dahil dito, ang billiards ay magiging isang kategorya, nakapantay ng ibang mga iSports. Ngunit para maisakatuparan ito, ang una nilang kailangan ay pera. Pero saan naman nila kukunin ang ganun kalaking halaga ng pera? Lahat ay napatingin kay Lin Yiyang. Ngunit hindi siya sumagot, nag-send na lang siya sa group chat ng isang work assignment breakdown. Maraming trabaho ang kailangang gawin ng bawat isa, at ang taong may pinakamaraming gawain ay walang iba, kundi si Lin Yiyang. Nang mga oras ding iyon, nag-text si Yinbo na gusto siya nitong yayain sa bahay para maghapunan. Natuwa si Lin Yiyang. Nag-reply siya, pwede akong pumunta anumang oras. Pero sinabi ni Linlin sa kanya na magsisimula na ang World Championship sa siyam na bola. Kailangan ko nang umalis papuntang ibang bansa ngayong Huwebes para sa mga paghahanda, kahit na pwede naman akong umalis ng Lunes, Martes, o Miyerkules. Pero dahil sa mga nangyari kamakailan lang, at marami pang gagawin si Lin Yiyang, kaya napagpasyahan ni Yinbo na ipagpaliban muna ito. Hintayin na lang daw natin ang kanyang pagbalik. Nakita ni Lin Yiyang kung gaano siya kaisip, kaya hindi na niya napigilan ang sarili. Tinawagan niya ang girlfriend niya para magluto sila ng lugaw. Ang tagal nilang nag-usap sa telepono, at hindi pa rin niya binababa ang tawag ng magising si Yinbo. Kinabukasan, habang naglilinis si Lin Yiyang sa bakuran, dumating ang mga matatanda para tutulan ng plano ng pagpapaunlad niya, pero hindi pumayag si Lin Yiyang. Maingat niyang ipinaliwanag sa kanila, pero hindi nila napapaniwala si Lin Yiyang. Hinanap nila si Jiang Yang, dahil siya naman ang panganay sa pamilya. Basta't siya'y makikialam, kahit gaano kahirap, mapapayag din nila si Lin Yiyang. Pero hindi nila naisip na bilang panganay, gagawin niya ang lahat para protektahan ang mga nakababata niyang kapatid. Nako, ano pa kaya ang magagawa ng aking mahinang katawan? Tapos ay kusapang kukunin ang pitsyel ng tsaa at manginig. Nanginginig sa harap nila. Nakita iyon ng mga matatanda kaya't hindi na nila ako ginambala pa. Wala silang nagawa kundi pansamantalang tanggapin ang desisyon ni Lin Yiyang. Samantala, rito naman kay Jiang Yang, nagdesisyon na rin siya. Pagkalabas ng ospital ay magtatago muna siya sandali, para maiwasan na maapi si Lin Yiyang ng mga taong iyon. Tutulong siya kay Lin Yiyang sa pamamahala ng billiard hall, para makapag-focus ako sa mga bagay-bagay sa Dongtan City. Pagbalik niya sa base, sinabi niya kay Lin Yiyang, na nadagdagan din ngayong taon ang indoor games. Bilang isang bagong event, gusto niyang makagawa ng ingay sa industriya. Hindi ka pwedeng magpalampas ng ganitong oportunidad. Matapos ang mahalagang pagsasanay na ito, ang training ni Yinbo ay natapos na rin, at ang kanilang dinner ay naganap ayon sa plano. Nung una, nag-aalala pa si Lin Yiyang sa mga magulang niya. Hindi magugustuhan ng mapapangasawa ko ang ugali ko. Pero sino ba naman ang mag-aakala na pagkaupo ko pa lang, ay puri na ako ng tatay ni Yinbo. Lumalabas kasi noon pa, ay isang profesional na atleta rin siya. Balak niya sanang magbukas ng bagong landas para sa esport na aking hinahabol, pero noon ay maraming tumutol. Kaya hindi niya nagawang magpatuloy hanggang huli. Kaya nakita niya kung paano ko binago ang buong Dongtan City mag-isa. Napakabilib niya talaga sa akin. Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, napakasaya niya. Dahil abala pa ang nanay ni Yinbo sa paghahanda para sa nalalapit na palarong olimpiko, kaya hindi muna kami makakauwi para maghapunan, kaya nauna na silang kumain. Lubos na nagpapasalamat ang lola ko sa iyo dahil sa pag-aalaga mo sa aking pinsan. Pagdating niya roon, ang nakasama niya lang ay ang kanyang kapatid na babae sa ina. Halatang hindi masaya ang ama ni Yinbo. Dahil noon pa man ay may minahal na siyang isa sa mga kasamahan mo. Natatakot si Yinbo na baka pagtripan ng ate niya si Lin Yiyang kaya dali-dali niya itong tinawag papasok sa kusina. Nagtrabaho ka kasama ko habang masayang nag-uusap silang dalawa.
Pagkatapos ay bumalik na rin ang ina ni Yinbo. Tinawag niya ang dalawa para makapag-usap sa labas dahil natatakot siyang may masamang sabihin ang kanyang ina kay Lin Yiyang. Kaya dali-dali niya itong hinayla paakyat para magplano ng gagawin. Sinabihan pa niya ito sa mga sinabi ng kanyang ina. Hindi iyon kumakatawan sa akin, ha? Huwag kang magagalit ng dahil lang doon. Ngunit nagbago ang pakikitungo ng kanyang ina sa kanya. Lubos na nagbago. Ikalawang beses mo na itong nag-aalok sa akin ng tsaa. Ano? Ayaw ko noong una, pero ngayon, masaya akong makita ito ulit. Mula noong pagkikita nila noong Qingming Festival, napansin na niya. Ilang beses na gustong magsalita ang anak kong babae para ipagtanggol. Si Lin Yiyang kaya sinimulan na niyang mapansin ang batang iyon. Hindi lang pinanood ang paglalaro niya kundi sinusubaybayan pa niya, pati ang kanyang ugali sa mga panayam. Sa laro, ang kanyang pagyuko ng may paggalang sa kanyang guro ay ang hakbang. Nakamangha-manghang nagbago ng lubusan ang pananaw sa kanya. Hindi lang iyon, pinanood pa niya ang panayam ng live bago ang laban ni Yinbo. Hindi niya inaasahan iyon. Isang batang walang pamilya na masasandalan tulad mo, ay nakakamit pa rin ang ganitong kagalingan, na may magandang marka sa pag-aaral at mataas na karangalan sa paligsahan. Natatakot si Yinbo na baka may masabi si mama kaya dali-dali siyang komandat kay Meng Xiaodong na parang humihingi ng tulong. Komandat ka, anong gagawin mo? Mag-iingat ka ha, baka may gagawin kang masama. Sino naman ang gagawa ng masama sa harap ng mama? Pagkatapos nilang mag-usap, pinaakyat niya ang tatlo sa silid-aklatan para mag-usap ng importante, bilang pinuno ng departamento ng palakasan. Mula sa pagiging isang referee sa billiards, masaya siya na ito ay naging isang opisyal na paligsahan sa Olympics, at umaasa rin siya, na ang tatlo ay makakakuha ng karangalan para sa bansa. Bukod sa paglalaro ng 9-ball, gusto rin ng superior ni Yinbo na sumali siya sa kompetisyon ng snooker 6 red dahil wala pa itong kinatawan. Bilang isang profesional na manlalaro, alam niya na bukod sa snooker, ang ibang mga kategorya ay hindi ang kanyang lakas, ngunit kailangan pa rin niyang pumili ng isa o dalawa para sumali, dahil napakahalaga ng kabuuang bilang ng medalya ng buong delegasyon. Matapos maayos ang dalawang anak ko, tumingin siya kay Lin Yiyang para malaman ang kanyang opinyon. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng lalaki ang tungkol sa pagpaparehistro sa mga events. Susundin niya ang gusto ng kanyang asawa, single snooker man o team 9-ball o 8-ball. Kahit ano pa yan, basta't makapili lang siya, sasali siya. Nang marinig iyon ni Yinbo, naawa siya ng husto. Ang dami naman niyang sasalihan, saan pa siya magpapahinga? At saka, paano kung masaktan siya? Pumayag na naman ang mga tao, ano pa bang ikinababahala mo? Bukod pa riyan, ang tinanong lang naman ni nanay ay ang final list, kailangan pa itong maaprobahan ng mga nasa itaas. At bago pa man sila umalis, may sinabi pa ang nanay niya, na siyang ikinagulat ng lahat. Natutuwa akong makasama kang magtrabaho, kapitan ng koponan ng bilyar ng China, Lin Yiyang. Ito ang resulta ng botohan, na natanggap ko pagkatapos ng meeting kanina. Huwag mong biguin ang mga bumoto sa iyo. Umaasa kaming mamumuno ka sa ating koponan tungo sa isang magandang kinabukasan. Sandali lang, lahat ng billiard player na nasa listahan ay tinawag na rin para sa pambansang koponan matapos ang pagpapangalan at pag-anunsyo ng kapitan. Nagsimula silang maghiwa-hiwalay para sa group practice. 2 buwan na ang lumipas, malapit na ang araw ng paligsahan sa Olympics. Pagbaba pa lang nila sa airport, may nakita na silang banner na nag-e-cheer kay Yinbo, nakasabit doon. Akala nila ay sorpresa ito mula kay Lin Yiyang para sa kanyang girlfriend kaya naman napahanga sila. Ngunit hindi pala, lahat pala iyon ay gawa ng isang superfan niya, para maboost ang kanyang morale sa nalalapit na kompetisyon. Nakita ni Meng Xiaodong ang pagkakataon para asarin si Lin Yiyang kaya nagsimula siyang magsalita ng kung ano-ano. Nililigawan na pala ng batang ito si Yinbo ng ilang taon na. Nagpunta pa nga ito sa bahay para sunduin ang dalaga. Nakipag-usap pa sa ama nito. Ang mga walang kwentang sinabi niya ay nagpainit ng ulo ni Lin Yiyang. Inis na inis siya pag-uwi sa kwarto. Pinayuhan siya ni Linlin na suyuin na ito. Kung siya ang nasa posisyon ni Lin Yiyang, malamang nasa kwarto siya ngayon at nagdadabog. Pero para kay Yinbo, normal lang iyon. Marami kasing babaeng fans si Lin Yiyang. Hindi naman siya nagseselos. Habang papunta siya sa pinto, lumabas si Jiang Yang. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon at dali-daling pumasok. Akala ko si Jiang Yang na ang bumalik nang makita ko ang anino ni Lin Yiyang na dumaan. Napabulong na lang ako dahil paulit-ulit na may kumakatok sa labas pero hindi nagsasalita. Kaya kinailangan itabi ni Lin Yiyang ang kurtina at nakita niya si Yinbo sa labas. Labis siyang nagulat at pagkatapos ay ibinaba ulit ang kurtina at nagpatuloy sa pagligo. Pagkalabas niya ay kinausap niya si Yinbo. Pagkatapos ng kompetisyon ay pag-uusapan na nila ang kasal. Pagdating noon, magiging taken na si Yinbo. Kahit may manligaw pa sa kanya, akin na siya. Pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay, nagsimula na rin ang palarong Olimpiko. Sa oras na ito,
Ang bawat isa ay may kanya-kanyang nararamdaman. Matapos hikayatin ng punong coach ang lahat, nagsimula na ring magsalita ang kapitan ng koponan na si Lin Yiyang. Bilang isang nangungunang bansa sa larangan ng palakasan, taon-taon, ang bilang ng mga medalya na napanalunan ng koponan ng China sa palarong Olimpiko ay palaging nangunguna sa listahan. Kaya naman, umaasa siyang sa kompetisyong ito. Makakakuha rin sila ng maraming medalya para sa karangalan ng bansa. Pagkatapos ng 3 araw ng kompetisyon, matagumpay na nabuksan ni Lin Yiyang ang 8, at nakuha ang unang gintong medalya ng torneo. Sa ikalawang araw, ang pilak na medalya sa kategoryang 8 ball women's ay napunta rin sa kanila. Sa ikalimang araw ng kompetisyon, ang ginto at pilak na medalya sa kategoryang 8 ball men's ay lumitaw na rin. Pagkatapos matanggap ang medalya, dinala ito ni Lin Yiyang at ibinigay kay Yin Guo. Ito ang gintong medalya sa kategoryang 9 na ball men's. Hintayin mo bukas, kapag nakuha ko na ang gintong medalya sa kategoryang 9 na ball din. Ako na ang magiging hari ng torneo. Ngunit noong Biyernes, hindi na naging maganda ang lahat gaya ng mga nakaraang araw. Dahil sa sunod-sunod na paglalaro, muling sumidhi ang sugat sa balikat ni Lin Yiyang. Natalo siya ng malaki sa huling individual snooker match. Nakakuha si Meng Xiaodong ng silver medal. Kinagabihan, tinawag ng coach ang 3 para sa isang maikling meeting. Kahit lumalala na ang sugat sa balikat niya, determinadong sumali pa rin si Lin Yiyang sa laro. Ang team snooker bukas, kailangan nilang makarating sa finals. Haharapin nila ang team ng India. Ito siguro ang pinakamahirap nilang laban. Ang pinakamalaking hamon sa buhay nila ay hindi dahil sa magagaling na kalaban, kundi dahil kay Meng Xiaodong na buo pa ang katawan. Si Zhang Yang at Lin Yiyang, pareho silang mayroong problema. Pagkatapos ng mahabang laban, ang resulta ay 2-2. Mabuti na lang at sa huling laban, nakabawi si Lin Yiyang, at nagdala ng tagumpay para sa koponan. Habang yumuyuko ang 3 para tanggapin ang medalya, at ang watawat ng bansa ay iwinagayway sa hangin, lahat ay lubos na nadarama ang emosyon. Matapos ang lahat ng mga kategorya, umupo ang 3 sa tabi ng field. Doon lang sinabi ni Meng Xiaodong sa kanilang dalawa, na noong nakaraang taon ay nagpa-opera siya sa ibang bansa. Bukod sa tatay niya, walang nakakaalam nito. Kaya pala noong nakaraang taon ay lumipad ka sa ibang bansa, at nagpahinga ng 1 taon. Kaya naman pala, nasugatan ka rin pala noon. Maganda rin naman ang naging performance ni Yin Guo sa kompetisyon. Maliban lang sa 6 na red snooker na natalo siya kay Lin Lin. Panay-panalo naman siya sa iba, kaya siya ang nanguna. Tulad ng numero 1 sa mundo sa kategoryang 9 na bola. Tulad ng sinabi ni Lin Yiyang kanina, ang tagumpay ng buong koponan ay, ayon sa nais ni Lin Yiyang, ang bilang ng mga gintong medalya at pilak noon ay karamihan ay napunta sa koponan ng China. Habang hinihintay ang pag-aayos ng premyo ng mga organizers, ipinadala ni Yin Guo ang kanyang extrang account kay Lin Yiyang para makita. Ang buong pader ng bahay ay puno ng mga masasayang alaala na pinagsamahan nilang dalawa. Balak niya sanang itago ito para gawing regalo. 3 taon na naming anibersaryo pero nakikita ko kung gaano kahirap ang paglalaro ni Lin Yiyang. Kaya nagpadala ako nito bilang pampalakas ng loob sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating si Wu Wei para sabihing tinatawag siya ng mga doktor sa team. Kaya kinailangan umalis ni Lin Yiyang. Habang kausap sina Wu Wei at Yin Guo, nalaman namin na mayroon palang alternate Weibo account si Lin Yiyang. Hindi nga pala siya naglalaro. Saan niya naman nakuha ang alternate account na yon? Kaming mga ito ay natuklasan lang din yan. Wala siyang in-upload doon, puro lang post tungkol sa isang billiard player. Pagkarinig nyon, napangiti si Yin Guo dahil ang billiard player na tinutukoy niya ay siya. Pagkatapos ng Olympics, nagsama-sama silang lahat para mag-celebrate. Pero ang totoo, tinutulungan nila si Cho Lin Yiyang sa isang plano. Isang grand proposal, paglubog ng araw, sumabog ang mga fireworks. Si Yin Guo, masaya at parang namumulaklak ang puso sa ganda ng tanawin. Panghuli, dinala siya ni Lin Yiyang sa gitna ng lawa at lumuhad. Nagpatugtog at kumanta siya para sa kanya ng kantang inihanda niya sa loob ng mahigit 2 buwan. Ang tamis ng melodya ng kanta ay biglang nagpaalala kay Cho Yin Guo sa mga nakaraan. Ang mga pinagdaanan nilang dalawa, ngunit hindi pa rin niya nahahalata ang nais gawin ni Lin Yiyang. Dito na siya nagsimulang magsalita ng dahan-dahan, marami na akong napanood na laban mo. Ikaw ang nag-alis ng mga hadlang sa puso ko, at muling ibinalik ako sa larangan. Noong araw na iyon, nanalo ka, at hinawakan mo ang kamay ko, para ibahagi sa akin ang iyong saya noon. Pero alam mo ba, hindi lang saya ang ibinigay mo sa akin noon, at ito pa, ang nag-aapoy na pag-ibig para sa serbesa. Ang kapalaluan ng isang hari mga bagay na matagal mo nang nawala. Ikaw ang tumulong sa akin na maibalik ito, Yin Guo. Mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? At sa kanya inilabas ang singsing na inihanda niya at ibinigay sa babae. Nang makita nilang tumango si Yin Guo, nagsaya ang lahat. Bigla na lang, lumipas ang 3 taon. Gumaling na rin ang sugat ni Zhang Yang.
Nagpasya si Lin Yiyang na ibalik ang Dongtan sa kanya, dahil gusto niyang bumalik sa dating malaya niyang buhay. Dahil sa paulit-ulit na pangungulit ni Lin Yiyang, pumayag na rin si Jiang Yang sa kondisyon na tutulungan siya nitong mag-alaga ng anak. Pagkasabi pa lang noon ay agad nang nagpaalaga si Xia Jiang Yang. Si Lin Yiyang ang naging master kaya naman nagpasyang sumama ang mag-asawang Lin Yiyang kasama ang bata para mamasyal sa nagyayelong kanluran kasama namin.